Nasabi na lang rito ng ating bida na papasok raw siya sa kanyang small world para malaman niya raw kung ano na ang nangyayari doon. Nasa loob na nga siya sa small world at nasabi na lang niya rito na nang una raw siya na pumasok dito ay nag-uumpisa pa lamang ang mga dahon na sumibol ngunit ngayon ay lalong tumataas raw at lumalaki ang mga puno at halaman rito. Habang nagtingin-tingin naman si Gu Xuanchen rito ay nasa likuran naman niya ang Tianyuan Tree. At nagsaad ito na ang pagkakabagabag ng maliit raw na mundong ito kanina ay hindi ba raw ito dahil sa nagsisimulang gumising ang lahat raw, at napaisip rin siya na kung mali ba raw siya sa kanyang inaakala. Biglang may tumawag naman sa kay Gu Xuanchen at narinig naman ito ng ating bida. At nakikilala naman ng ating bida ang busas na tumatawag sa kanya kaya nasabi na lang niya na kung ang Tianyuan Tree ba raw ang nagsasalita. Nagsalita naman rito ang Tianyuan Tree na siya raw pala at hindi pa raw naglalaho at nakita raw niya na ang sarili raw niya ay nagtitipon ng kamalayan muli at pakiramdam raw niya na mayroong mainit na lakas ng heaven na nagpapagaling sa kanyang nasirang kaluluwa. Dagdag pa niya kanina lamang raw ay sinubukan niyang matukoy ang pinagmulan ng lakas ng heaven na ito at napagtanto raw niya na sa ating bida pala ito galing. Kaya nasabi na lang ni Gu Xuanchen na gising na raw pala ang Tianyuan Tree at kung paano naman raw ang iba o mga kaibigan at disipolo ng ating bida. Sinagot naman ito ng Tianyuan Tree na mula nang magising raw siya ay wala pa raw siyang nakikita na iba at ayon raw sa kay Gu Xuanchen ay nandito raw ang mga kaibigan nito at sabi pa niya na ano raw ang nangyayari at ang naalala raw niya ay silang lahat ay inilibing na sa sacred domain. Sinambit naman rito ng ating bida na Xiaomeng raw. Kaya nasabi naman rito ng Tianyuan Tree na Xiaomeng ba raw. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na noong panahong iyon raw ay salamat sa tulong ng lahat at sa lakas ng kanilang cultivation ay nakapagtagumpay raw siya na maabot ang Saint King Realm at mapatay si Guan Shanyu. At akala raw niya na hindi na raw niya ito makikita pa noong hinarap niya ang Heavenly Thunder at makapunta sa Supreme God Realm at matapos noon ay bigla raw lumitaw si Xiaomeng at sinabihan siya nito na nakulikta raw niya ang lahat ng mga piraso ng mga kaluluwa ng mga nasawing kaibigan ng ating bida at ginamit raw ni Xiaomeng ang sarili nitong buhay upang baguhin ang mga ito o mga kaluluwa sa mga buto ng buhay. Dagdag pa ni Gu Xuanchen na kapag patuloy raw niya na pinabuti ang kanyang cultivation at pinakain ang mga butong ito ng lakas ng heaven ay magkakaroon raw ulit sila lahat ng pagkakataon na magkita sa hinaharap. Sabi pa ng ating bida na promote raw siya sa estado ng spiritual transformation sa Supreme God Realm at pinatay niya din si Guan Shanyu at ngayon raw ang Tianyuan ay nasa maliit na mundo raw na kanyang binuksan. Tumugon naman rito ang Tianyuan Tree na kaya pala raw ganun na hindi pala nakakapagtaka na bahagya raw niya na narinig ang tinig ni Xiaomeng nang ang kanyang kaluluwa raw ay natutunaw at hindi raw niya inaasahan na magagawa ni Xiaomeng na magsakripisyo ng sarili nitong buhay para sa lahat. Nagtanong naman rito si Gu Xuanchen na bukod raw rito ay may isang bagay raw siya na hindi niya maintindihan at bakit ang Tianyuan lamang ang gumising sa small world na ito at kung mayroong alam ba raw ang Tianyuan Tree rito. Sinagot naman ito ng Tianyuan Tree na matapos raw ang pagsasalita ng ating bida ay masusing naramdaman raw niya ito. Sabi pa niya na sa paligid raw niya ay mayroon ng mahina na aura ng lahat na unti-unting nagtitipon at sa palagay raw niya na hindi na magtatagal na makakabalik silang lahat. Kaya napasabi naman rito ni Gu Xuanchen na mabuti naman raw ay kung kailan raw kaya na makultivate hanggang sa maging anyo na sila ng tao. Sinagot naman ito ng Tianyuan Tree na ito raw ay mahirap malaman at maliban na lang raw kung mayroon silang kayamanan mula sa Tianyuan Pavilion. Kaya nagtanong na rito ang ating bida na kung anong klaseng kayamanan ba raw na ito na kailangan nila ngayon. Tumugon naman rito ang Tianyuan Tree na kahit raw siya ay nagmula sa Tianyuan Pavilion ng Supreme God Realm ay siya raw ay nahuli ni Matandang Thunder at kinulong sa Sacred Domain ng maaga kaya hindi raw siya masyadong nakakaalam tungkol sa Tianyuan Pavilion. At naririnig raw niya na may isang kayamanan na makapagbabago sa hugis ng katawan ng isang kaluluwang wasak at hindi raw niya alam kung totoo ba ito o hindi at isang biyaya raw na muling nagkita sila ng ating bida ngayon at nakapagpapasalamat raw siya rito at pakiusap raw na huwag na si Gu Xuanchen na magpapatakbo o makaharap ng panganib muli. Napaisip naman rito ang ating bida na kung ano ba raw ang Tianyuan Pavilion na ito. Punta naman tayo sa Alchemy Peak ng Heavenly Sacrifice Sect. Nagsalita naman rito ang nilalang na kung aalis na ba raw si Gu Xuanchen rito at kung hindi ba raw ito magpapalam kay Mo Wuya at kay Mo Razo bago ito umalis. Tumugon naman rito ang ating bida na ang lahat raw ng magagandang bagay ay may katapusan kaya bakit pa raw nito pinapahaba pa? Biglang may tumawag naman sa kay Gu Xuanchen kaya ito'y napalingon na. Si Mo Razo pala ito at nagsaad siya rito na hintayin raw siya ng ating bida. Kaya nasabi na lang rito ng nilalang na kung ano ba raw ang dahilan ni Murazu sa pagkabahala nito at mukhang hindi na raw makakalabas sa ngayon si Gu Xuanchen at hindi ba raw nito alam kung bakit. Bumaba naman doon si Murazu.
Nagtanong naman rito ang ating bida na bakit raw ito ganito kabahala. Sinagot naman ito ni Murazo na ang kanyang lolo Muwuya raw ay kinuha ito ng mga tao mula sa Tianyuan Pavilion, kaya nagulat na lang rito si Gu Xuanchan, at napatanong na lang ito na kung ano ba raw talaga ang Tianyuan Pavilion. Punta naman tayo sa main peak ng Heavenly Sacrifice Sect. Nagsaad rito ang Sect Master na sa mundong ito raw ng Supreme God Realm ay ang alam ng lahat na ang kanilang Heavenly Sacrifice Sect ay isang pangunahing sekta, ngunit sa katunayan raw ay mayroong iba pa at ito ay ang Tianyuan Pavilion na tahimik na umaangat. Sa katunayan raw ang Tianyuan Pavilion ay malayo sa kababaan ng Heavenly Sacrifice Sect, ngunit sa mga nagdaang taon ang Tianyuan Pavilion ay nagpakita ng maraming matitibay at malalakas na tao lalo na sa larangan ng martial arts. Sa kabila nito ay ang Heaven Sacrifice Sect ay kahit na kilala ito ay hindi ito kasing unlad sa Tianyuan Pavilion. Gayunpaman raw ay ang Tianyuan Pavilion ay patuloy na nagpapanatili bilang mababang profile lang, at sa termino ng lakas ay ang Heaven Sacrifice Sect ay hindi talaga karapat-dapat na ikumpara sa Tianyuan Pavilion. At ang nagdala raw sa kay Elder Muwuya ngayon ay ang pinuno ng Wusenpik ng Tianyuan Pavilion. Ang pinuno ng Wusenpik ng Tianyuan Pavilion ay si Kilian Kong. Nasabi na lang ni Wang Tianbao na ang matandang Kilian Kong raw ay bawat pagdating niya sa Jitian Sect ay sinasabi niya na gusto raw nito na pagtibayin ang pagkakaibigan ng dalawang pangkat, ngunit palagi siyang may dinadala at palagi niyang alam kung paano makitungo ng maayos, kaya wala nang dahilan para magalit sa kanya ang mga tao, at kung hindi raw ang Jitian Sect naman ang magiging sanhi ng gulo. Nagsalita naman rito ang Sect Master na si Kilian Kong raw ay isang matandang kulasisi lamang at ang Jitian Sect ay hindi nagaanong katanyag kumpara sa Tianyuan Pavilion ngayon, at bilang karagdagan ay matapos ang labanan kay Guan Ruhai ang lakas ng kanilang sekta ay nasira, kaya hindi maganda na magkaroon sila ng direktang pagkakasalungat o magkaroon ng labanan. At sa pagkakataon raw na ito ay sinabi niya na gusto niyang umutang kay Elder Wuya upang pumunta sa Tianyuan Pavilion at gumawa ng mga pills para sa kanila, kaya napilitan si Elder Wuya na pumunta doon. Bukod dito ay ang Tianyuan Pavilion ay lumabas na rin mula sa Southern Region Divine Assembly. Balik tayo sa nakaraan ng Sect Master. Nagsalita si naman rito si Kilian kung malapit na raw ang Southern Region Divine Assembly, at upang makakuha ng mga benepisyo para sa kanilang Southern Region ay ang Tianyuan Pavilion ay nagmamadali sa pag-refine ng pills at paghahanda para sa digmaan, ngunit ang lakas nito ay may hangganan pa rin sa huli. Kaya gusto raw niya na humingi sa Jitian Sect na mahiram si Elder Muwuya pansamantala, at naniniwala raw siya na hindi tatanggi si Sect Master Ji Changfeng ng Heavenly Sacrifice Sect. Balik sa salukuyan, nagtanong naman rito si Gu Xuanchan na ano raw ang Southern Region Divine Assembly. Sinagot naman ito ni Murazo na ang Southern Region Divine Assembly raw ay ang pinakamahalagang kaganapan sa Southern Region. Mayroong 13 estado raw sa Southern Region ng Supreme God Realm kung saan matatagpuan ang Jitian Sect at Tianyuan Pavilion at ang iba pang 5 sekta sa rehiyon ng Timog, at mayroong labanan para sa Master State kada bawat 10 taon sa buong Southern Region. Kung sila ay magiging ang unang puwersa sa estado, ang lahat ng puwersa sa estado ay magkakaroon ng karapatang galugarin at pag-aralan ng sentro ng Southern Region sa susunod na 10 taon, at sa katunayan raw ang sentro ng Southern Region ay nagtatago ng pinakamahusay na mga sangkap ng martial arts sa buong Southern Region, at ito ang sentro ng kompetisyon sa lahat ng mga puwersa at malalakas na tao sa Southern Region. Nagtanong naman rito si Gu Xuanchan na bakit raw kaya ang Tianyuan Pavilion ay napakalakas ngunit wala silang isang natatanging alchemist, at natatakot raw siya na hindi lang ito para sa tinatawag na Southern Region Divine Assembly, kundi may iba pang dahilan. Tumugon naman rito ang Sect Master na nagkamali raw si Young Master Gu Xuanchan rito at sila ay kinuha si Elder Wuya dahil sa ating bida, kaya napasabi na lang si Gu Xuanchan rito na kung talaga bang dahil ba raw ito sa kanya. Sinagot naman ito ng Sect Master na noong una raw nang pinahusay ni Young Master Gu Xuanchan ang 9 Dragons Divine Peel at lumitaw ang Dragon Ancestor Projection na nagdulot ng pagkabahala sa buong Jitian Sect, at nakakalat din ito dahil sa mga chismoso at sinabi nila na pinahusay ni Elder Muwuya ang isang Divine Peel. At sa palagay raw niya na nalaman nila ito, at nalaman din nila na nagtataksil si Guan Ruhai sa sekta nila at na napinsala rin siya at ang mga Elder, kaya sila ay walang pakundangan ngayon. Nagsaad naman rito si Elder Wang Tianbao na sa ibabaw ay gusto nila na tulungan ang sekta sa isa't isa, at sa katunayan talaga raw ay gusto nila lamang na samantalahin ang pagkakataon upang ikulong si Elder Muwuya para mabigyan sila ng patuloy na supply ng Divine Pills. Nagsalita naman rito ang Sect Master na sa pag-iisip ng mabuti ay natatakot raw siya na hindi makakapag-refine ng Divine Pill si Elder Muwuya, at kung mangyari raw ito ay ang mga tao raw ng Tianyuan Pavilion ay mag-iisip na sinasadya ni Elder Muwuya na itinatago
itago ang totoong kakayahan nito at hindi niya rin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nagsaad naman rito si Gu Xuanchen na sa Tianyuan Pavilion pala ito kaya kung ganun raw ay pupunta raw siya roon at bibitbitin niya raw si Elder Mu Wuya pabalik rito ng personal. Kaya napasabi na lang ang sect master na kung seryoso ba raw ang ating bida rito at nagsalita rin si Murazo na talaga ba raw na ibabalik ni Gu Xuanchen ang kanyang lolo Murazo rito sa kanilang sekta. Sinagot naman ito ng ating bida na gagawin niya raw na ibalik rito si Elder Mu Wuya at ito rin raw ay dahil sa sariling niyang dahilan kaya hindi niya raw ito pwedeng baliwalain habang sa isip-isip naman niya na plano raw niya na tulungan sina Tianyuan at Xiaoming at nag-aalala raw siya na wala na siyang paraan para malaman ang kanilang pinagmulan o background at dahil sila raw mismo ang lumapit sa kanya ay bakit hindi na lang niya sundan ang daloy ng mga pangyayari na ito. Sabay din na nagsaad si Gu Xuanchen na gayon paman raw ay kailangan niya ng ilang oras para makarating doon at nakakabahala raw na gaano raw katagal na mahahawakan ni Elder Mu Wuya ang sitwasyon. Tumugon naman rito ang sect master na hindi raw nito kailangang mag-alala at si Elder Mu Wuya raw ay ang pinuno ng Alchemy Peak hindi ba at may kakayahan naman siya na depensahan nito ang kanyang sarili at nagkaroon din siya ng ilang pag-unawa sa aura ng Dragon Ancestor Projection bago pa ang ating bida kaya sapat na raw ito upang makapagpaliban o makontrol nila ang sitwasyon sa kalahating buwan o isang buwan. Punta naman tayo sa ilog na umaagos. Nagsalita naman rito ang sect master na ang usaping raw na ito ay may kinalaman sa maraming interes sa southern region at ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado at sana raw na huwag ng ating bida na maagang ihayag ang tunay nito na pagkakakilanlan at mas mainam raw na magpakilala ito bilang ang apo ni Elder Mu Wuya. Sinang-ayunan naman ito ni Gu Xuanchen. Matapos naman ang ilang minuto ay nagsimula na nga ang ating bida na magpunta na kung saan si Elder Mu Wuya. Habang sa isip naman rito ni Murazo na sana raw na mailayo si Gu Xuanchen at ang kanyang lolo Mu Wuya sa kapahamakan. Makalipas naman ang 3 araw nakarating na nga ang ating bida sa Luoyang City at napasabi na lang ang nilalang rito na si Old Elder Mu Wuya raw ay taga Luoyang City at dahil pinayagan raw ang ating bida ni Ji Changfeng na supilan ang Tianyuan Pavilion bilang ang kanyang apo at dapat raw na may alam ito tungkol sa Luoyang City. Dagdag pa ng nilalang na gayon paman raw limitado lang ang oras ni Gu Xuanchen kahit gaano raw ito kagaling ay natatakot raw siya na hindi si Gu Xuanchen na makakahanap ng isang taong may malalim na kaalaman tungkol sa Luoyang City sa liblib na dagat ng mga tao. Nagsigawan naman doon ang mga tao at nasabi na lang nila na kung ano raw ang inanunsyo ng City Lord Mansion Post at nasabi rin ng isa na wag raw siya nitong itulak. At ang nakasulat naman rito ay pahayag upang makipag-ugnayan sa pagdiriwang ng kaarawan ni Panginoong Shu Tianlong at ang City Lord's Mansion raw ay nagsagawa ng espesyal na recruitment ng isang tao upang ayusin ang mga makasaysayang tala tungkol sa Luoyang City at magtipon ng kasaysayan ng Luoyang City. Kaya nagka-interesado naman rito si Gu Xuanchen at napasabi na lang ito ng city history. Nagsaad naman rito ang lalaki na imposible raw ito at kailangan pa pala raw nila ng mga taong magkakumpile ng city history at ang Luoyang City raw ay may mahabang kasaysayan kaya siguradong maraming nakakalap na materyales sa pagdaan ng panahon at ang City Lord Mansion ay hindi pa man nagbabanggit ng sahod kaya walang mangmang natatanggap ng isang trabahong walang saysay at hindi nagpapahalaga sa kanilang pagsisikap. Bigla naman nagulat ang lalaki dahil bigla na lang kinuha ni Gu Xuanchen ang sulat doon. Kaya napasabi na lang ang lalaki na idiot raw ang ating bida dahil kinuha nito ang misyon na walang kasiguraduhan at nasabi rin ng kalbo na mukhang ang ating bida raw ay naghahanap lang ng pagkakataon para maging manugang ng City Lord's Mansion. Nakarating na nga sila sa harap ng City Lord Mansion. Nagsaad naman rito ang 2 bantay na pumunta raw si Gu Xuanchen sa sala at doon ito maghintay at may 9 raw na tao na makakasama ng ating bida sa loob at darating raw ang isang tao na magpapaliwanag sa ating bida kung ano ang gagawin nito. Habang papunta si Gu Xuanchen sa loob nakita naman siya ni Sang Tianlong at ito'y nagulat na lang sa pagkita niya sa ating bida. Kaya napasabi na siya na kung bakit raw nandito ang ating bida rito. At nakikilala naman ni Gu Xuanchen si Sang Tianlong kaya napasambit na ito sa pangalan nito. Nagsaad naman rito si Sang Tianlong na kung maaari ba raw sila ni Gu Xuanchen na mag-usap ng sandali. Ngunit bigla naman dumating ang Young Miss kaya nasabi na lang nila na tingnan raw nila ang Young Miss dahil ito'y dumating na. Si Shu Feiyan anak ng City Lord at nasa early stage spiritual transformation realm na ito at nagsalita naman ito na kung nandito na ba raw ang lahat, kaya binati na nila ang Young Miss ng City Mansion. Napaisip naman rito si Gu Xuanchen na kung ito na ba raw talaga ang Young Miss ng City Lord Mansion. Nagsaad naman ang alagad na may 10 tao raw ang nandito at sumang-ayon naman rito si Shu Feiyan. Kaya lumapit na sila sa mga tao, at sabay itong nagsabi na kung pretty ba raw siya.
kaya namula na lang ang mga top mole at napanganga na lang sa ganda ng young Miss. Nagsalita naman sila na higit pa ron ang kagandahan raw ni Miss Shu Feiyan ay napakahanga para raw itong isang diyosa mula sa langit. Napasabi na lang si Sang Tianlong na nanguna na ang mga mapupulang ito, wala naman masabi ang ating bida rito. Nagsaad naman rito si Shu Feiyan na dalhin raw doon ang mga top mole doon. Kaya napasabi na lang ang isa na kung bakit raw ginagawa ito ni Miss Shu sa kanila at sinang-ayunan naman ito ng isa at kung bakit raw na bigla raw silang pinapaalis na ni Miss Shu. Bigla naman rito nagsalita ang alagad ni Miss Shu na upang makapagtipon raw ng mga aklat ng kasaysayan at kailangan raw na mapanatili ang kalmado at mapayapang pag-iisip, at ang tatlo raw ay dapat nang pumunta na doon. Na dismaya naman rito ang tatlo. Napasabi na lang rito si Sang Tianlong na swerte naman raw nila at nalagpasan na raw niya sana ito at sa akala raw niya, kaya 7 na lang sila ng ating bida ang nandito. Sinabihan naman ni Sang Tianlong si Gu Xuanchen na sa katunayan raw siya ay naglalakbay at nakadaan sa lungsod ng Luoyang at nabalitaan raw niya na ang mansyon ng City Lord ng Luoyang ay nangangalap ng mga tao upang magtipon ng mga aklat ng kasaysayan at ang miss raw ng mansyon ng City Lord ay kilala sa kanyang kagandahan kaya nagpasya raw siya na subukan ang kanyang swerte. Ngunit kung gusto din raw ni Young Master Gu si Miss Shu ay hindi na raw siya kailangang makipagkompetensya para sa kanya. Sinagot naman ito ng ating bida na hindi raw siya interesado sa kanya, kaya nagulat at napatanong na rito si Sang Tianlong na kung totoo ba raw talaga ang sinabi nito. Nagsaad si Miss Shu Feiyan na maraming mga batang ginoo raw ang dumating ng espesyal upang maging mga bisita nila, ngunit ang mansyon ng City Lord raw ay walang magandang handog kaya tutugtog raw siya ng musika para sa lahat. Nasabi nila na kung ito ba raw ang 4-star pipa at hindi ba raw ito ang mahalagang magical instrumento ni Miss Shu. Sabi pa ng isa na nabalitaan raw niya na ang sound wave raw ng 4-star pipa ay kaya nitong mapatulog ang tao. Nagsaad naman ang isa na bakit kailangan ba raw ni Miss Shu na gamitin ang isang magical instrument upang tugtugin ang awiting ito at mukhang ang awiting ito raw ay hindi gaanong madaling maintindihan. Tumugon naman rito si Miss Shu na paumanhin raw sa kanyang mababang performance, kasabay din sa pagtutog na ni Miss Shu Feiyan sa kanyang magical instrument. Kaya ito'y naglabas ng malakas na sound wave na kayang patulugin ang isang tao. Napaisip naman rito si Sang Tianlong na ang musika raw na ito na kanyang naririnig ngayon ay kaakit-akit at parang wala na ito sa kanyang sarili. Kaya ginamitan na ito ni Gu Xuanchen ng aura para ito'y matauhan, at natauhan na nga si Sang Tianlong at ito'y nagtaka rito at napasabi na lang ito kanina lang raw ay babalik na raw siya sa Qingyi Country para maging isang mataas na opisyal. Maya-maya pa napagtanto naman ito ni Sang Tianlong kaya nasabi na lang niya na malamang raw na naligaw at napasailalim na raw siya sa ilusyon ng musikang ito kanina at maraming salamat raw sa pagligtas sa kanya ni Gu Xuanchen. Di naman ito sinagot ng ating bida dahil abala ito sa pag-analisa ng musika at napasabi na lang siya sa kanyang isip na sa unang tingin raw ang awitin na ito ay tila isang agos ng tubig na nagkukwento, ngunit sa katunayan raw ang mga crisscrossing array ay patuloy na nagbabago at nagiging mga napakagandang array formation sa lahat ng oras. Gayunpaman raw kung mabibigyan ng pansin ng maingat ay mayroon pa ring ilang mga kakulangan rito, at unti-unti na nga na nakakatulog na ang mga tao doon maliban sa ating bida at kay Sang Tianlong. At binuhat naman ng mga tao ang mga tao na nakahandusay na at walang malay, bamulong naman ang alagad na ang taong yun na lang raw ang natitirang gising. Kaya tiningnan na ni Miss Shu Feiyan ang natitira na si Sang Tianlong at napaisip naman siya rito na nang tinugtog raw niya ang Chenyuking Heart Mantra gamit ang 4-star pipa ay tila hindi ito relaxed pero nakita pa rin niya ang kanyang kakayahan na napakagaling talaga nito. Ngunit si Gu Xuanchen raw ay bakit wala siyang anumang reaksyon o ekspresyon man lang. At matapos naman nun ay hininto niya na ang kanyang pagtugtog, at sabay din itong nag-utos sa kanyang alagad na kumuha raw ito ng Ningxiang Pill at ibigay ito sa batang master na yun. Kasabay din na papunta na si Shu Feiyan sa kay Sang Tianlong, at tinanong naman niya ang pangalan ni Sang Tianlong. Tumugon naman rito si Sang Tianlong habang ito'y namumula at siya raw si Sang Tianlong at nagagalak raw siya na ma-meet si Miss Shu habang sa isip naman niya na sa wakas raw ay tapos na at kung hindi raw dahil sa tulong ni Young Master Gu ay matagal na raw siyang nahulog sa ilusyon at nakatulog. Nagsaad naman rito si Miss Shu Feiyan na magagalak raw siya kung handa ba raw si Young Master Sang na manatili rito at tumulong sa kanya. Kaya nauutal naman rito si Sang Tianlong na kung mananatili ba raw talaga siya rito habang sa isip-isip pa niya na nakasurvive lang raw siya ng matagal dahil sa tulong ni Young Master Gu at kung bakit raw siya pinili ni Miss Shu. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kaya ba niya siya pinili dahil sa akala niya ay mas gwapo siya kay Young Master Gu at sabay tawa. Napansin naman ni Gu Xuanchen ang mga tingin sa kanya ni Sang Tianlong kaya napaisip na ito na kung bakit raw siya tinitigan ng taong ito na ganito.
Napansin naman ni Sang Tianlong na tumingin ang ating bida sa kanya kaya natakot na lang rito si Sang Tianlong dahil sa pagtingin niya sa ating bida ito ay nakakatakot at parang nagsasaad ito na ang tapang raw ni Sang Tianlong at ginagamit raw siya ni Sang Tianlong bilang isang hakbang upang umasenso si Sang Tianlong kaya napaisip na rito si Sang Tianlong na nakuraw at maliwanag raw na galit si Young Master Gu dahil kinuha niya raw ang kredito na nararapat sa ating bida. Nagsalita naman rito si Miss Shu Feiyan na saka na lang raw niya si Sang Tianlong na kukulitin kung handa na raw itong tumulong sa kanya at tinanggihan naman ito ni Sang Tianlong. Sabay din itong nagsaad na hindi niya raw ito gusto. Kaya nabigla naman rito si Miss Shu Feiyan at napasabi na lang ito na kung ano ba raw ang sinasabi ni Sang Tianlong. Napatanong naman rito si Gu Xuanchen sa pinaggagawa ni Sang Tianlong. At seryoso naman na nagsalita si Miss Shu Feiyan na dahil sa ayaw pumayag raw ni Young Master Sang ay bakit raw ito ay naglakas loob na magsumite ng listahan at pumasok sa mansyon ng City Lord at kung sinasabi ba raw nito na pinagluluko lang sila ni Sang Tianlong. Natakot naman rito si Sang Tianlong kaya tinutulan at hindi naman rito sumasang-ayon sa Sang Tianlong na pinagluluko lang niya sila at sa isip-isip pa niya na tapos na raw ito at nabigo raw ang pag-unawa ni Miss Shu at hindi raw niya kayang makasagabal sa kay Gu Xuanchen pero hindi niya rin kayang makasagabal sa mansyon ng City Lord ng Luoyang. Nagsaad naman rito si Miss Shu Feiyan na dahil sa hindi naman ayaw ni Sang Tianlong at bakit raw na tumanggi rito si Young Master Sang at anong lihim raw na dahilan ang mayroon ito at kahit na hindi raw niya malinaw na binanggit ang gantimpala sa paunawa ay nakahanda na raw ito at hindi raw niya kailanman pagtatratuhin ng hindi patas si Young Master Sang. Takot naman ito na sinagot ni Sang Tianlong na hindi niya raw dahilan ang reward sa pagtanggi niya rito at dahil raw ito sa .at bigla naman napaisip rito si Sang Tianlong na ngayon raw ay nahihirapan na siya at kung hindi raw siya na makabigay ng isang makatwirang paliwanag at baka raw na hindi na siya rito makalabas. Sabay sabi na ibig sabihin raw niya ay parehong nagpursigi silang dalawa ng ating bida kaya talagang hindi patas raw na siya lang ang pagtuunan nito ng pansin. Tumugon naman rito si Miss Shu Feiyan na ano ba raw ang sinasabi ni Sang Tianlong at maliwanag naman raw na nabigo ang ating bida sa pagharap sa kanyang pinakawalan na sound wave at ito'y nakatulog na at sabay din natangka na sana na painuman ng bantay si Gu Xuanchen ng pil para ito'y gumising. Ngunit nagulat na lang rito si Miss Shu Feiyan. Dahil pinigilan na ng ating bida ang bantay at nagsalita ito na kung bakit raw siya pinapakain ng bantay kaya napasambit na lang rito ang alagad sa kanyang young niece. Napasabi naman rito si Miss Shu Feiyan na kung si Gu Xuanchen ba raw mismo ang gumising sa sarili nito nang walang tulong habang ito'y napasailalim sa kanyang pinakawalan na Chenyuking Heart Mantra. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na paano naman raw siya gigising di naman raw siya naapektuhan ng pinakawalan nitong Chenyuking Heart Mantra. Nagsaad naman si Sang Tianlong na sa katotohanan raw siya ay nagpapalipas lang sa Luoyang City at narinig raw niya na si Miss Shu Feiyan raw ay kasing ganda ng isang diyosa kaya naman pumasok at sinubukan niya kung may pagkakataon siya na makita ito. Dagdag pa niya na kanina lang raw ay kung hindi naglagay si Young Master Gu ng kaunting kapangyarihan ng heaven sa kanyang noo ay natatakot raw siya na baka bumagsak na lang siya sa sahig dahil sa tugtog na ito. Kaya gulat naman na napasabi si Miss Shu Feiyan na kung sinasabi ba raw ni Sang Tianlong na dahil ba raw ito sa ating bida kaya tumagal si Sang Tianlong na tiisin ang kanyang pinapakawalan na sound wave pero si Gu Xuanchen raw ay wala itong emosyon sa mukha at hindi siya gumagalaw para bang napasailalim na ito sa kanyang tugtog. Nagsalita naman rito si Sang Tianlong na pakiusap raw huwag raw magalit si Miss Shu Feiyan rito at si Young Master Gu raw ay mayroong misteryosong aura tulad ng isang ermitanyo na hindi nagpapakita ng kanyang emosyon at kung totoo ang sinabi ni Miss Shu na siya ay seryosong nasugatan ay paano raw si Gu Xuanchen na nakaupo lang dito ng may katapangan tulad ngayon? Napasabi na lang rito ang nilalang na ang kakaibang pagpapalakpak raw ni Sang Tianlong ay ang kanyang kasanayan sa pagpupuri ay lubos na umunlad. Sa mga narinig naman rito ni Miss Shu Feiyan ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na sa isang mas malapit na tingin raw ay napansin niya na kahit si Young Master Sang ay may bahid ng kapahamakan sa mukha o hindi mapagkatiwalaan raw at ang ating bida ay hindi ito nagmumukhang taong naapektuhan ng tugtog sa halip ay tila hindi niya napansin ang epekto nito. Kaya napasabi na lang siya na sige raw sa ganoong kaso ay pakiusap na patawarin raw siya sa pagkakataong ito na humingi ng payo muli sa kay Young Master Gu Xuanchen at papatunayan niya raw ito. Sabay nagpakawala na rito si Miss Shu Feiyan ng malakas na sound wave, kaya nakuha naman nito ang pansin ni Gu Xuanchen kaya ito'y napadilat na at tila seryoso na rito si Miss Shu. At napunta naman rito ang ating bida sa isang ilusyon, at napasabi na lang siya rito na ang bagong ilusyon na nilikha raw ni Shu Feiyan ay isang bamboo forest.
May biglang tunog naman na nagsasabi na taon-taon ang asul na dagat ay para kanino ang ice wheel ay naging puno o walang laman at narinig naman ito ng ating bida kaya ito'y napaisip na lang na kung saan ba raw galing ang tunog ng poetry na ito. At nandoon naman si Miss Shu Feiyan at habang ito'y tumutugtog at nagpapakawala ng malakas na sound wave, ay napansin naman ito ni Gu Xuanchen. At wala namang masabi siya rito. Napaisip naman rito si Gu Xuanchen na medyo mas interesante raw ito kaysa unang kanta kanina. At nagpatuloy lang rito si Miss Shu Feiyan sa pagtugtog. Habang ito'y pinagmasdan ng ating bida na sabi na lang nito sa kanyang isip na ang pagtugtog raw ni Miss Shu Feiyan ay bumibilis. At sa mabilis na tugtog raw ay nararamdaman niya ang isang matapang na puwersa ng heaven na nabubuo sabay naman na pumikit na ang ating bida. Matapos naman noon ay hininto na ni Miss Shu Feiyan ang kanyang pagtugtog, sabay din itong seryusong damilat na, at papunta na ito sa ating bida habang hawak-hawak niya ang kanyang instrument. Habang ito'y malapit na sa kay Gu Xuanchen, napaisip naman siya rito na oras na raw para gawin niya na ang kanyang huling gagawin, at binalutan naman ni Miss Shu Feiyan ang kanyang instrumento ng aura, matapos noon naging espada naman ang kanyang instrumento kanina, at ito'y pasugod na habang ito'y nagsaad na mukhang matatalo na raw rito ang ating bida. Nagsalita naman rito si Gu Xuanchen na kung totoo ba raw ang sinasabi ni Miss Shu, at kung sigurado na ba raw ito. Kaya nagulat na lang si Miss Shu Feiyan rito at napasabi ito na hindi pa ba raw ang ating bida na nahumaling sa kanyang tugtog. Sabay nagpakawala naman ng pag-atake rito si Gu Xuanchen at nagtama na nga ang kanilang pag-atake. Di naman kinaya ni Miss Shu Feiyan ang pinakawalan na malakas na atake ng ating bida kaya ito'y natilapon na lang ng walang kahirap-hirap, balik sa salukuyan sabay din sa pagkasira sa ginagamit na instrumento ni Miss Shu. At napasukan na lang ito ng dugo kaya nag-alala naman itong nilapitan ng kanyang alagad, kasabay din sa pagpasok ng mga kalalakihan at nagsaad naman ang isa na ang kanilang young miss raw ay napinsala kaya hulihin raw nila ang ating bida. Nagsaad naman si Gu Xuanchen rito na ito ba raw ang paraan nila ng pagtanggap sa mga bisita sa kanilang City Lord Mansion. Biglang pinigilan naman ni Miss Shu Feiyan ang kanyang mga bantay sa kanilang gagawin. At nagsaad ito na kailan niya raw ba na sinabi na gumawa ng aksyon ang mga bantay at dagdag pa niya na bilasan raw nila na tulungan ang binatang Nahimite na si Sang Tianlong at bigyan nila ito ng Ning Siang Pil. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang mga alagad at dali-dali naman nilang tinulungan si Sang Tianlong. At nagsalita naman rito si Miss Shu Feiyan na naranasan na raw niya ang lakas ni Young Master Gu at ang City Lord Mansion ng kanilang lungsod ay nagkasala sa ating bida kanina pa lang pero raw may isang bagay raw siyang gusto itanong rito. Di naman niya na ituloy ang kanyang sinabi dahil sinabihan na siya ni Gu Xuanchen na kung nakikita ba raw ni Miss Shu na hindi tumatanggap ng mga aplikante ang City Lord Mansion para sa pagkokompila ng mga aklat ng kasaysayan at ang bagay na ito raw ay lihim at natatakot ito na baka ito ay malaman ng iba kaya gumawa ito ng isang dahilan. Sinagot naman ito ni Miss Shu Feiyan at gulat naman niyang nasabi na kung napagtanto na ba raw ng ating bida ang kanyang pinaplano. Tumugon naman rito si Gu Xuanchen na sa tingin niya raw na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa magical instrument pipa na binanggit ni Miss Shu Feiyan. Sa narinig naman ng dalawa na bigla naman rito ang alagad. Dagdag pa ng ating bida na kahit na ang unang kanta ni Miss Shu na Heavenly Jade Pure Heart Mantra o ang huling kanta nito na Pipa Fairy, ay pareho silang may mas maraming kasanayan ngunit mas kakaunti ang lakas. Kaya kapag raw nakaharap ito ng isang kalaban ay malaki ang tsansa na masaktan rito si Miss Shu sa kanilang pinapakawalan na atake o sa kanilang laban. Masaya naman na sumagot si Miss Shu Feiyan na talaga raw na nahalata ito ng ating bida. At ito raw ay nakakamangha at kung ganun talaga raw ay tiyak na makakatulong si Gu Xuanchen sa kanya dagdag pa niya na darating raw ang isang espesyal na sugo sa loob ng 5 araw at kahit hindi raw siya 100% sigurado sa pagtugtog ng pirasong pipa na ito ay may tiwala naman raw siya sa kanyang sarili ngunit gusto lang raw niya na mag-improve pa. Kaya naman raw ay umaasa raw siya na may makakatulong sa kanya na pagandahin ang formation na ito at ang disc ng formation raw ay makakapagpaunlad sa formula ng array kapag matagumpay raw na pinahusay ito at makakapagpataas ito sa epektibidad ng formation at makakapalawak sa saklaw ng impluensya ng formation kapag ginamit. Sa katunayan raw ay ilang buwan na siyang nagpapahusay sa disc ng formation na ito at ngayon raw ay ang huling sandali ngunit hindi sapat ang kanyang lakas ng soul upang suportahan siya hanggang sa dulo. Sabay sinabihan niya ang ating bida na kung talagang makakatulong ito sa kanya ay anuman ang mga kondisyon nito basta kaya ito ng City Lord Mansion ay hindi sila tatanggi sa hiling nito habang ang alagad na naman ay nagulantang na lang sa pinaggagawa ng kanyang young miss, kaya nanginginig itong napasambit sa kanyang young miss habang ito'y namumula pa. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na hindi raw siya interesado rito,
Kaya pangiting sinagot naman ito ni Miss Shu Feiyan na sa tingin raw niya na lahat ng sinabi ng ating bida ay haka-haka lamang kaya hindi ito nagkakaroon ng lakas ng loob na pumayag sa kanyang kahilingan. Tumugon naman rito si Gu Xuanchen na kung ginigipit ba raw siya nito ay wala raw itong saysay sa kanya at binibini siya raw ay pakiusap na gawin na lang nito ang gusto nito at wala siyang pakialam rito kaya pinagpawisan na lang si Miss Shu rito. Sabay din na paalis na doon ang ating bida kaya nasabi na lang ng nilalang na kailangan ba raw ng ating bida na makalap ng kasaysayan ng lungsod ng Luoyang tama ba raw at nanghihingi raw siya ng tawad pero hindi naman dapat mahirap para sa kay Gu Xuanchen na gawin ang isang pabor para sa kay Miss Shu. Tumugon naman rito ang ating bida na kailangan raw na maghintay si Miss Shu Feiyan ng 5 araw. Nagsaad naman rito ang alagad na si Young Master Gu raw ay aalis na kaya wag raw magpakamatigas ang kanyang Miss Shu. Sinagot naman ito ni Miss Shu Feiyan na anong maganda raw roon at hindi raw siya naniniwala na hindi siya makakapasok sa Tianyuan Pavilion sa sarili niyang lakas. Narinig naman ito ni Gu Xuanchen kaya napatanong na ito na kung Tianyuan Pavilion ba raw ang sinabi nito. At dagdag pa niya na kung ang mamit raw ni Miss Shu Feiyan sa loob ng 5 araw ay ang envoy ng Tianyuan Pavilion, sinang-ayunan naman ito ni Miss Shu at kung ano ba raw ang mali rito. Nakisingit naman rito ang alagad at nagsaad na kung taga-ibang lugar ba raw ang ating bida. At sa katunayan raw ang lugar raw na ito ay tinatawag na Jiaoan City noon raw ay isang genius raw ang lumitaw mula sa kalapit na lungsod ng Luoyang na nasa ilalim ng jurisdiction o sa pamamahala ng Tianyuan Pavilion at naging isang disipulo ito ng Tianyuan Pavilion. Habang mabilis na kumakalat ang impluwensya nito at isinama nito ang lugar na ito sa teritoryo ng lungsod ng Luoyang at ginawang nasa ilalim ng jurisdiction o sa pamamahala ng Tianyuan Pavilion, sinang-ayunan naman ito ni Miss Shu Feiyan at sabi pa niya na ang lahat sa lungsod ng Luoyang ay nakakakilala sa Tianyuan Pavilion at maraming batang may angking talino ang nagmamalaki na makakapasok sa Tianyuan Pavilion at kahit na babae raw siya ay hindi niya gustong magpahuli sa iba o malamangan ng iba, ngunit bakit raw tinatanong ito ni Gu Xuanchen? Tumugon naman rito ang ating bida na hindi ba raw ito nagmamadali na perpekto ang formation at nagbago na raw ang isip niya at tutulungan raw niya si Miss Shu Feiyan sa bagay na ito, kaya masaya naman ang dalawa at nasabi na lang ni Shu Feiyan na kung totoo ba raw ito. Makalipas naman ang ilang minuto ay papunta na nga sila sa isang lugar na wala ka, at nakarating na nga sila doon at nagsaad si Miss Shu na ito raw ang Shu Family Stone Chamber ng Refining Weapons. At ito raw ang formation disc at hindi pa niya ito natapos sa pagre-refine, at kunin raw ito ng ating bida at ang bagay raw na ito ay ang formula ng formation, sabi pa niya na hindi raw niya ito kailangan na maintindihan basta pamilyar lang si Gu Xuanchen sa mga ito. Bigla naman nagpalabas si Gu Xuanchen ng apoy sa formula, kaya nabahala na rito si Miss Shu Feiyan at nagsalita ito na kung ano ba raw ang ginagawa ng ating bida.